Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 1, 2024. So, ngayon is panibago na namang month. At gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon na binigyan ako ng araw-araw na pagkakataon. Pati ngayon na makapag-share ng kanyang salita sa inyong mga nakikinig at nanonood sa ating devotion. So, tayo itadako sa ating series. Pero bago tayo ay dumako sa ating new series, is muli mo nating hapyawan ng konti yung nag-series natin last week para sa mga bagong tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So yung naging series namin last week or natapos siya kahapon, ayun yung the power of forgiveness. So yun, we need to trust God lalo na sa pagpapatawad kasi ay tinuturo, isa yun sa pinakamahalagang tinuturo ng Panginoon na tayo magpatawad, na kailangan mahirap tayong magpatawad pero pag may Diyos tayo sa buhay natin is matututunan natin yun at maging madali lang sa atin. So sabi rin ng Diyos, tinuro na kailangan hindi lang isang beses o dalawang beses magpatawad kundi 77 or maka 77 tayo, kunyari 7 times 7, pero hindi naman porket na pagka 7 times 7 papatawarin ko to tapos pagtapos hindi, parang dinidiscuss lang doon na forever or unlimited yung pagpapatawad natin. So yung series at nalakayin natin yung araw ay teach us to number our days. So tinuturuan tayo ng Diyos para bilangin nga, kasi Tagalog po nga, bilangin yung mga araw natin. So itong explanation na to is i-explain natin gamit ang Bible verse natin. So ang Bible verse na nalakayin natin yung araw ay Psalm chapter 90 verse 12. So sabi dito, teach us to number our days that we may gain the heart of wisdom. So sa Tagalog, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Yan sabi nga ba sa series natin, teach us to number our days. So dahil daw upang kami ay magtamo ng aming mga pusong karunungan. So para matuto pala tayong alamin kung ano nga ba yung bilang ng mga araw natin at matuto tayo yung karunungan ng mga puso natin. So para lumako natin talakayan, tayo ay lumako sa ating teaching at application. So ang una sa ating teaching, life is a fighter jet on a one-way mission. So ang buhay natin parang kumbaga mandirigma or sasakyan pang mandirigma sa himpawid niya. Sabi nga fighter jet, diba? Parang kumbaga pag umarangkada na, lumipad na yung fighter jet niyan, is lumalaban niya. Ngayon ng buhay natin, tayo lumalaban. Kada higising tayo, may gagawin tayo, is lumalaban tayo sa buhay natin para mapatagumpayan natin lahat ng gusto natin. Number 2, wisdom is living each moment for God. So yung wisdom is parang nagsisilbi or nakikita kung paano nga ba tayo mamuhay kasama ng Diyos. Number 3, we waste so much time without realization. So, hindi natin namamalaya. Masyado na pala natin isasayang yung mga oras na dapat palang kalugod-lugod lang natin ang Panginoon. Or minsan gumagawa rin tayo ng kasalanan dahil mga ginawa ng kasalanan, nasasayang yung oras natin na dapat gumagawa tayo ng tama. So, sa ating application, spend all our fuel on our given mission. So, gamit kagaya nga nung life is like a fighting jet. So, yung kasa natin, parang lumaban sa buhay natin para masolusyonan or matugon natin kung ano nga ba yung mission na binigay sa atin ng Diyos. Number 2, avoid detours in other times faster. And sa last, hit the target no matter what. So, kumbaga meron tayong dapat mission, meron tayong vision din na isipin natin kung ano ba yung target natin, ano nga ba yung mission natin, yung gusto natin. Hindi nga yung kalugudin at gawin yung mission ng Panginoon. So, ayun, kailangan gawin natin yun. So, yun po nga sa araw ito na may minatutunan tayo sa pakikinig at panood. God bless to all.